Magandang gabi mga kapatid. Ngayong araw, pag-aralan natin ang buhay at misyon ni Saint Margaret Mary Alacoque, isang mapagkumbabang madre mula sa Pransya na naging apostol ng banal na puso ni Jesus. Gaya sa slide na ito, ang sabi ni Jesus, "Behold, this heart which has so loved men." Ipinanganak siya noong Hulyo 22, 1647 sa Burgundy, France. Siya ang panglimang anak sa 7 magkakapatid sa isang relihiyosong pamilya. Bata pa lang, mahilig na siyang magdasal at magkaroon ng espesyal na debosyon sa banal na sakramento. Nagkaroon siya ng matinding sakit mula sa murang edad at nangako kay Maria na ilalaan niya ang kanyang buhay sa Diyos kung siya ay gagaling. Sa awa ng Diyos, siya ay gumaling at lalo pang lumalim ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Sa kabila ng kagustuhan ng kanyang pamilya na siya ay mag-asawa, ang kanyang puso ay nakatuon lamang sa Diyos. Pumasok siya sa Visitation Monastery sa Paray-le-Monial noong siya ay 24 years old. Dito siya namuhay ng may kababaang loob, panalangin at serbisyo. Kilala siya sa kanyang kabaitan at mahigpit na disiplina sa sarili. Mula 1673 hanggang 1675, nakaranas siya ng mga mahiwagang pangitain. Dito, ipinakita ni Jesus ang kanyang banal na puso, nagninigas sa pagmamahal, ngunit napapalibutan ng mga tinik. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang dalamhati sa malamig na pagtanggap at kapabayaan ng mga tao. Hiningi niya kay Margaret Mary na ipalaganap ang debosyon sa kanyang banal na puso. 3 pangunahing mensahe ang binigay ni Jesus. Isang oras, Holy Hour, isang oras na panalangin tuwing Huwebes ng gabi, kasabay ng kanyang paghihirap sa hardin ng Getsemani. Pagtanggap ng komunyon tuwing unang Biyernes ng 9 na magkasunod na buwan bilang kabayaran para sa mga kasalanan. Isang espesyal na pista para sa kanyang banal na puso. Ang mga debusyong ito ay paalala ng walang hanggang pagmamahal ni Jesus. Dumanas siya ng maraming pagsubok. Noong una, hindi paniniwalaan ang kanyang mga pangitain. Iniisip ng ilan na gawa-gawa lamang ito o imahinasyon. Ngunit hindi siya sumuko. Naging masunurin siya at mapagkumbaba. Dumating ang tulong sa katauhan ni Saint Claude de la Colombière, isang Jesuitang pare na niwala at sumuporta sa kanya. Dahil sa kanyang katapatan, noong 1856, pinalaganap ni Pope Pius IX ang pista ng banal na puso sa buong simbahan. Noong 1920, siya ay kinanonisa ni Pope Benedict XV. Ngayon, patuloy pa rin ang First Friday's devotion at ang mga pamilya ay nagtayo ng enthronement ng banal na puso sa kanilang mga tahanan. Yun ang mga nakikita nating mga Sacred Heart of Jesus na mga painting, statue, mga rebulto. Ano ang itinuturo ng buhay ni Saint Margaret para sa atin? Una, ang magbigay ng kaginhawaan sa puso ni Jesus sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo. Pangalawa, ang magtiwala sa kanyang walang hanggang awa. Pangatlo, ang maging mapagkumbaba at masunurin kahit pa tayo'y hindi naunawaan ng iba. Isa'y ating pagninilayan ang kanyang mga salita. I need nothing but God.
and to lose myself in the heart of Jesus. Pangalawa, what have I in heaven, and what do I desire on earth, if you not alone, if not you alone, O my God. Sa huli, ang buhay ni Saint Margaret Mary ay patunay na walang hanggang pagmamahal at awa ni Jesus. Inaanyayahan ko kayo, isabuhay ang First Friday's devotion o kaya'y ang Holy Hour bawat linggo. Let us pray. This is the act of consecration to the Sacred Heart. O Sacred Heart of Jesus, to you I consecrate and offer up my person and my life, my actions, trials, and sufferings, that my entire being may be devoted to loving, honoring, and glorifying you. Strengthen my weakness, purify my intentions, and keep me close to your heart forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.